na talaga ngayon ang mga balita. Kung hindi patayan, mga nawawalang tao naman. Bakit nga ba ang dami ng nawawalang tao ngayon? At madalas, pag nakita, patay na. Wala na ba talagang halaga ang buhay ng tao ngayon? Hoy, Eman! Aba itong batang ito, ang aga-aga kung ano-ano yung pinagkakaabalahan. Hala, kumilos ka na. Buksan mo na itong tindahan. Ay, nay naman. Nanonood lang naman ako ng balita sa TV. Ayan may mga nawawala na naman daw. Ay, nako naman, Eman. Uunahin ko pa ba yan kaysa sa hanap buhay natin? Nandun sa labas ang Tito Abner mo. Tulungan mo lang magbuhat ng karne at ipasok mo dito sa tindahan. At ngayong bakasyon, sa eskwela ha, magsipag ka dito. Dito sa tindahan ng karne natin. Tumulong ka ha, Eman. Amalia, huwag mo nang pagalitan si Eman. Masipag ang pamangkin kong yan. Hindi lang halata. Pero siya halos ang nag-aayos ng mga karne nating paninda. O di ba? Sabi ko sa iyo, nay. Kay Tito Abner na mismo nang galing. Iyon nga lang, sana maraming bumili sa atin ngayon. Sayang naman ang tinda natin. Sobrang sariwa ng mga to. Oo nga, Eman. Sana nga'y bumalik ang mga suki natin. Yung iba kasi, lumipat na sa bagong bukas na tindahan ng karne. Doon sa kabilang baryo. Paano mas mura daw doon? Amalia, mura din ang karne natin at di kalidad. Malalaman nila ang kaibahan ng karne natin pag bumili na sila sa iba. Tama po si Tito Abner, nay. Hindi lahat ng mas mura, maganda ang kalidad. Ang tinda pa rin nating karne ang the best sa lahat. Hindi ko iniisip na aabot ako sa puntong pupuntahan ko itong karnihan ni Mang Manolo. Gusto ko lang naman malaman ang itsura ng tindahan niya at anong klaseng karne ang tinda niya. Kaya naagaw niya ang mga suki namin. Nakakatakot naman ang tindahan to. Nasa tabi pa talaga ng malaking puno ng balete. Pero teka, nakapunta na ako dati sa lugar na ito eh. Sa pagkakatanda ko, wala namang puno ng balete rito. Ba't ngayon meron na? At ang mga ugat, ang lalaki rin. Hoy, Abner! Ay, ba anong ginagawa mo rito sa tindahan ni Mang Manolo? Tinitignan mo ba kung gaano karami ang mamimili niya, ha? Nenang, ano ka ba? Ikaw talagang matandang dalaga ka. Napakatabil niyang dila mo. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Pinaparinig mo pa sa mga tao. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dito ka na rin ba bumibili? Tapos pag-uutang, doon ka sa amin, ganun ba? Sus, ito namang si Abner syempre hindi ako bibili. Nandito ako para kunin yung libreng karne. Aba, sayang din yon. Paborito pa naman ng apo kong si Rico ang karne. Libreng karne? Oh, ay lahat ng mga bagong salta dito sa tindahan ni Mang Manolo, bibili man o hindi, may libreng karne na maiuuwi. Pag nagustuhan mo ang karne niya, di bumalik ka para bumili. Ay, halika na. Kunin natin yung karne at isulat natin ang pangalan natin dun sa listahan. Halika na! Ano bang nagustuhan niyo sa tindahan ito? Nakakatakot. Malaking puno ng balete sa tabi nito. Hoy! Kayong dalawa dyan! Pumunta na kayo dito at kunin ang libreng karne nyo. Ito, pumirma lang kayo rito tayo, ibibigay ko yung karne nyo. Gusto nyo ba yung may timpla na o wala? Ha? Gusto nyo? Anong gusto? Ay, nako. Kung hindi nakakahiya, yung walang timpla ang sa akin nang maisigang ko mamaya. Ikaw, Abner, ano sa'yo? Sige, sandali. Ayoko sana. Pero mabuti na rin na matikman ko ang tindang karne nitong kalaban naming tindero para alam ko yung lasa. Para aalamin ko rin kung saan siya kumukuha ng mga karneng paninda. Abner, ba't
Ba't ba para kang lutang dyan, ha? Hoy! Pabulong-bulong pa. Kung hindi nakakahiya sige, yung may timpla na lang ang ibigay mo sa akin. Salamat. Ay, sige, nahiya ka pa niyan, ha? Sige, huwag kayong mahiya. Magpasalamat kayo at ako talaga namimigay ng karne. Ako dapat ang gumawa nun dahil tinatangkilik niyo ang aking maliit na negosyo, eh. Bumirma lang kayo rito, ha? Maaari niyo nang kunin ng karne. Kapag natikman niyo yung karning tinda ko, nako, sigurado, mawawala kayo sa sarili niyo. Malilimutan niyo ang pangalan niyo dahil sa sarap. Hoy, Eman, ba't ganyan ang pagmumukha mo? Kahit magaling na pintor, mahihirapan kang ipinta niyan eh. Grabe ka naman sa akin, Cheche. Kaibigan ba talaga kita? Ang hirap mong kabanding. Ito naman, ang sungit. Bakit ba kasi parang Biyernes Santo yung mukha mo? Pumunta ka lang ba rito sa tambayan natin para magmukmok? Nalulungkot lang ako. Kasi kung kailan bakasyon at tumutulong ako sa tindahan namin, saka bumagsak ang kita ni nanay. Walang masyadong bumibili ng karne. Siguro ako yung malas. Seryoso ka ba? Hoy, Eman, alam mo naman na hindi sa lahat ng panahon malakas ang kita ng negosyo. Ikaw ang anak ng negosyante, kaya ikaw dapat ang may alam niyan. Oo, alam ko yun. Ay, siguro dahil din yun sa bagong tindahan sa kabilang baryo. Dinadayo daw yun ngayon. Sikat din dahil may pa-free taste yung tindero. Uy, sorry. Late ako pero eto, tingnan nyo, may dala akong barbecue. Barbecue? Wow! Ay, naku, amoy pa lang, ang bango-bango na. Di ba? Amoy masarap. Maalalahanin ka talaga, Rico. Oo naman. O, ayan ha. Mainit pa yan. O, tara, kaya na. Sarap po. Lambot ng karne, no? Panalo, parang grabe. Ayoko niyan. Kung hindi sa amin binili yung karne. Uy, mo naman, ang arte mo naman. Nakita mo ba tong kutsilyong palawit ng kwintas na suot ko? Gusto mo isaksak ko to sa utak mo na maalis ang arte mo, ha? Ikaw talaga. Rico, Barbecue. ano namang kinalaman ng palawit na kwintas mo sa karne? Ay nako, ano ba? Huwag nga kayong mag-away. Ay, yung arte-arte kasi nito eh. Kala mo naman. So ano, totoo nga. Sa iba kayo bumibili ng karne. Imbes na sa tindahan ng kaibigan mo. Sa iba pa talaga. Nakakatampo ka naman. Man, ano ba? Masyado ko namang centipede. Ay, sensitive pala. Huwag ka naman high blood. Hindi ka mabimuli doon sa tindahan ni Mang Manolo. Libre lang namin itong nakuha doon sa kanya. Binigay kay Inang. Pag bibili si Inang Nenang, lalayo pa ba siya? Eh di syempre sa inyo kami bibili, di ba? Oo nga naman, Eman. Masyado kong centipede. Naman, O, kumain ka. Para matikman mo kung anong klase ang kalidad ng karning tinda ni Mang Manolo. Para may kumpara mo dyan sa tinda nyo. Ayoko niyan. Arte talaga. Baka na yan eh. Double dead. Baka sumakit panchan ko at mapahamak pa ako. Alam mo, dapat apelido mo Ocampo. Bitter ka eh. Bitter Ocampo ka. Masarap yung karne, pati yung timpla. Teka. Hindi ako makahinga. Rico, ano nangyayari sa'yo? Hoy! Hindi ako makahinga. Rico! Parang pinakasakal sa akin. Parang... Tulungan niyo ako. Rico! Pilaso niya ata. Rico! Sandali! Hihingi ako ng tulong! Joke. May tatlo pang joke. Joke. It's a prank. Ano ba? Ito naman masyado ka. Ito, nagiinom ka kasi masyado kape. Ayun, kape ka pa. Oh, paano makakalason to? Ang sarap-sarap kaya. Kakaiba yung lambot at lasa. Tikman nyo kasi. Sarap. Hindi kayo mabiro. Ay, nako. Lalaki Nako, mata niyo, Rico. no? Nakakainis ka. Ay, nako, halika na nga, Eman. Oo, tara na. Sana nga malasong ka sa double dead na karne na yan. Sus! Pag nawala ako, sige, dadalawin ko kayo gabi-gabi. Grabe kayo. Di na mabiro. Ang sarap talaga nito, oh. Ay, kung ayaw nyo, sige, tirahin ko na to. Bahala kayo dyan. Basta ako, kakainin ko lahat to. Yum. Nay, ano pong ginagawa mo rito sa salas? Ba't di ka po natutulog? May problema po ba? Dapat po matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas sa tindahan. Hindi ko nga alam kung makakapagbukas tayo ng tindahan bukas, anak.
Ang Tito Abner mo kasi parang pinanghihinaan na ng loob at ayaw na makipagkompetensya sa bagong bukas na tindahan sa kabilang baryo. Balita ko nga, Nay, dinadayo talaga ang tindahan na yun. Pati mga taga rito sa atin, pumupunta pa doon para bumili lang ng karne. Nang nakausap ko kanina ang Tito Abner mo, parang tinatamad na siyang magtinda. Ho? Hindi naman siguro, Nay. Negosyo na ng pamilya nyo noon pa ang pagtitinda ng karne. Imposible ngayong pa aayaw si Tito Abner. Tingnan na lang po natin mamayang madaling araw. Tiyak na darating dito si Tito Abner. Sana nga, Eman. Siya nga pala, anak. May ipinadala dito ang kaibigan mong si Rico. Iniwan na lang at hindi ka na nahintay. Naliligo ka kasi kanina nang dumating siya. Ano raw po yun, Nay? Naku, baka pagkain. Nakabalot sa dahon ng saging. Ay, doon ko nilagay sa lamesa. Tignan mo na lang, anak. Sige po, Nay. Titingnan ko muna. Dinalahan siguro ako ni Rico ng barbecue na inaalok niya sa akin kanina. Sandali nga titingnan ko ang laman ng dahon ng saging. Ano to? Ang baho? Ba't ang baho? Bulok na to Ew! Inuud na! Ano to? Eman! Eman, anak, ano nangyayari sa'yo? Nay! Oh, Bakit nagdala dito si Rico ng pagkain na bubulok? Ayan nga inuud pa. Eman, anak, kalma lang. Hindi bulok ang pagkain dala ni Rico. Barbecue lang ito, anak, at halos bagong luto lang. Tingnan mo kasing mabuti, anak. Pero Nay, alam ko po kung anong nakita at naamoy ko. Yung karne na yan, may kakaiba sa karne na yan. Bulok na yan at inuud, Nay. Bulok na yan. Hapon na. Ba't kaya wala pa sina Cheche at Rico dito sa tambayan namin? Ano kayang problema? Kung kailan nagdala din ako ng barbecue na niluto ko kanina. Patutunayan ko sa kanila na walang tatalo sa tinda naming karne. May timpla man o wala. Hoy! Eman! Oh, Eman! Cheche, anong nangyayari? Ba't ganyan ka? Si Rico, hindi ba siya pupunta dito? Kapitbahay mo lang siya, di ba? Hindi siya pupunta dahil may kakaibang nangyari kay Rico, Eman. Ha? Anong nangyari? Hindi nga rin namin alam eh. Basta parang lagi siyang nagugutom. Lahat kinakain niya. Pero hindi naman siya nabubusog. Baka pumutok na yung tiyan niya sa dami ng nakain niya. At ngayon nga, parang nahihibang na siya. Hindi na nga niya kilalang nanay niya. Anong gagawin natin, Eman? Ano? Bakit naman kaya nangyari yun? Siguro dahil yun sa karne na kinain niya. Oo, alam ko na. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa karne ni Mang Manolo. May kakaibang nangyari din sa akin kagabi, Cheche. Ano nangyari? Hindi ko pa mapapatunayan yun. Pero malakas ang kutob ko, yung karne ang may kasalanan. Halika, Cheche. Puntahan natin si Rico. May gusto kong itanong sa kanya. Siya lang ang makakapagsabi kung tama ang hinala ko. Sarap nito Sarap-sarap. Grabe. Panalo. Rico, tama na ang pagkain mo. Ba hindi lang lobo ang pumuputok. Pati tiyan mo puputok pag nasobrahan ka ng kae. Huwag mo naman siya din yung tiyan ko. Kano makaya lang matanda ka? Labas mo na yung mga karne tinatago mo. Nagugutom pa ako eh. Kailangan ko na makakain. Ito, mukhang masarap din to. Yan. Masarap din siguro at malasa. Sige na, sige na. Rico, Diyos ko naman. Huwag mong kainin yan. Hindi kinakain ng mga basket. Ano ka ba naman? Akin na nga yan. Tumigil ka na. Pakadakot mo matanda ka. Mabuti pa kakainin ko lahat to sa loob ng kwarto. Ito pa. Mukhang masarap ito. Sandali. Kukulo ako sa kwarto ko. Rico! Huwag ka magulo. Sandali. Patanda. Kurang. Yan, nakalak na yung pinto. Wala na iistorbo sa akin. Gutom pa ako. Kakain pa ako.
Rico! Buksan mo ang pinto! Buksan mo itong pinto! Ingay talaga nitong... ang sakit ng tiyan ko ah. Rico! Aray ko, ano nangyayari sa akin? Napakasakit ng tiyan ko. Grabe. Anong nangyayari sa'yo sa loob, Rico? Bubuksan mo itong pinto! Bilisan ganito? mo! Ba't ganito? May mga ugat ng puno na lumalabas sa katawan ko. Ay, ano to? Ang sakit! Parang iniipit yung lumalabot ako. Parang matutulog ang katawan ko. Lola lang! Lola! Rico! Anong nangyayari sa'yo, Apo? Buksan mo ang pinto! Buksan mo! Nay, hindi po ba tayo magbubukas ng tindahan ngayon? Hindi mo na siguro, anak. Ang Tito Abner mo kasi, masama ang pakiramdam kahapon pa. Ay, maalala ko nga pala, Eman. Alam mo na bang nangyari sa kaibigan mong si Rico? Opo, sinabi na sa akin ni Cheche na naging weird nga raw po ang mga kilos ni Rico. Nung isang araw lang, nagtalo pa kami. Eman! Eman, nandyan ka ba? Huh? Gising ka na ba? Aba, Eman, anak. Si Cheche yata yung nasa labas. Opo, Nay, siya nga. Ano kayang ginagawa niya rito? Ang aga pa. Sandali po, titingnan ko. Cheche, ba't ang aga mo naman yata? Eman, si Rico. Nawawala raw si Rico, sabi ni Lola Nenang. Nawawala? Anong nawawala? Paano nangyari yun? Halika, pumunta tayo sa bahay nila Rico. Bilisan natin. Lola Nenang, ay huminahon ka. Sasamahan kita sa police station para i-report ang nangyari. Ang apo ko, Amalia. Kawawa naman ang apo ko. Paano ko sasabihin sa mga pulis na bigla na lang siyang nawala? Nakita ko siya pumasok sa kwarto niya. Pero hindi naman siya lumabas. Paano kong ipapaliwanag yan sa mga pulis? Lola Nenang, totoo po ba na kinain ni Rico ang mga to? Hindi naman to pagkain kundi basket, mga plastic bag at mga basahan. Bakit naman niya kakainin ang mga to? Oo nga po, Lola Nenang. At saka, sabi mo, hindi naman lumabas si Rico ng kwarto niya. Pero tingnan nyo, sira-sira ang mga bintana. May malaking butas. Parang may kung ano pumasok dito at bumutas sa bintana. O baka naman nakalabas siya at dito siya dumaan. Narinig ko siyang sumigaw sa sakit. Hindi ko mabuksan ang pinto. Pero narinig ko parang may kung ano gumagalaw sa loob. Maliban kay Rico. Sumigaw si Rico na parang nasasaktan siya. At ngayon wala na ang apo ko. Wala na rin na si Rico. Tulungan niyo kong hanapin siya. Tulungan ninyo ako. Eman, ano bang ginagawa natin dito sa bahay ng Tito Abner mo? Seryoso ka ba sa sinasabi mo kanina, ha? Bakit pilit mong nire-relate ang libreng karne ni Mang Manolo sa nangyari kay Rico? Ano ka ba, Cheche? Hindi mo ba nagets? Nagbago ang ugali ni Rico matapos niyang kainin ang libreng karne na tinda ni Mang Manolo. At si Tito Abner, sumama rin ang pakiramdam niya. Sigurado ka ba na sumama rin ang pakiramdam ng Tito Abner mo dahil sa karne? Oo. Siguro. Hindi ba sinabi ko sa iyo nung nakita ko kagabi, bulok at inuuod ang karning dinala ni Rico sa bahay namin, ha? Basta, aalamin natin ang totoo kay Tito Abner. Ayoko na! Ayoko na! Tama na!
Eman, ang Tito Abner mo yun, di ba? Bakit siya nagtatatakbo at sumisigaw? Oo, siya nga. Bakit nga kaya siya sumisigaw? At saan siya pupunta? Halika, Cheche. Puntahan natin si Tito Abner. Baka kailangan niya ng tulong. Tama na! Ang sakit! Ang sakit! Eman, tingnan mo ang tito mo. May lumalabas sa kung ano sa katawan niya. Parang malalaking sangat ugat ng puno. Diyos ko, magkakagutay-gutay ang katawan ng Tito Abner mo. Hindi ko kayang tingnan, Eman. Hindi ko kaya. Tito Abner! Cheche, anong gagawin natin? Tumabi kayo riyan. Kailangan niyong sabuyan ng asin ng mga sangat ugat na sumisira sa katawan ng lalaking yan. Eman, sino yung babaeng tumatakbo na yun? Sino yung tutulong sa Tito Abner mo? Tito Abner! Anong nangyari kay Tito Abner? Damit na lang niya ang natira dito. Ang ilang malalaking sanga ng punong lumabas mula sa katawan niya kanina at ilang piraso ng mga karne. Yung karne na yan ang Tito Abner mo? Pero paano nangyari yun? Nang dahil lang sa mga ugat at sanga ng punong yan? Pasensya na, wala na ang tiyuhin mo. Nakasama na siya sa mga kinakarne ng demonyong yun para itinda sa mga suki niya. Ititinda? Bumibili? Anong ibig mong sabihin? At sino ka ba? Tagasan ka? Ako si Jocelyn. Hindi na importante kung taga saan ako. Ang mahalaga ngayon ay malaman mo ang kapahamakang naghihintay sa inyo sa lugar na to. Lalo na't dito na lumipat ang salot. Salot? Anong salot? Ipaliwanag mo sa amin kung ano bang nangyayari. Yung karne na itinitinda sa kabilang baryo. May kakaiba doon, hindi ba? Alam ko may kakaiba doon. Nakita ko mismo yung nakakakilabot na itsura ng karne. Inuuod. Pati yung amoy. Tapakabaho. Tama ka. May kakaiba sa karneng tinitinda ng matandang lalaking yun. Lahat ng mga taong bigla na lang nawala, madilim ang kahinat na ng mga kapalaran nila. At dahil yon sa isang TQ. TQ? Ano yung TQ? Ang TQ sa puno ng balete. Yung matandang nagtitinda ng karne. Siya ang salot. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang kaibigan nyo at ang tiyuhin mo kanina. Isa siyang masamang nilalang. Isa siyang uri ng maligno. Isa siyang aswang. Natatakot ako. Bakit pa nagpunta ba tayo dito sa tindahan ni Mang Manolo? Hindi ba masama siyang tao? Gumagawa siya ng karne mula sa mga taong binibiktima niya? Tingnan mo ang malaking puno ng balete katabi ng tindahan niya. Tingnan mo, nakakatakot. Yung mga ugat ng puno ng balete. Yun ang lumabas sa katawan ni Tito Abner bago siya mawala at tuluyang maging karne. Kung ganun, kagagawan to lahat ni Mang Manolo. Anong klaseng tao siya? Pumapatay siya ng tao para karnihin at gawing paninda? Hindi tao si Mang Manolo. Isa siyang TQ. Isa siyang maligno o masamang espiritu na nagbibigay ng kamalasan sa mga tao. Gamit ang itim niyang kapangyarihan, ginagamit niya ang puno ng balete bilang tahanan niya at kasangkapan para pumatay. Paano mo nasabi yan? Kilala mo ba si Mang Manolo? Alam ko dahil mismong kapatid ko ang naging biktima niya. Nagbebenta siya ng mga mura at dekalidad na karne para maakit ang mga mamimili. Pero ang totoo, hindi siya nakakatulong sa mga tao. Dinadala niya ang mga mamimili niya sa malagim na kamatayan. Pero paano? Hindi ko pa rin maintindihan. Kapag bumili ka ng karne sa kanya at nakain mo na ang karne, para kang maaadik sa lasa nito. Mahuhumaling ka at magugutom ng walang kabusugan. Kapag nagpadala ka sa gutom mo,
Kakainin mo ang lahat ng bagay na makikita mo. At saka ka magkakaroon ng nakakakilabot na wakas. Katulad ng nangyari sa tito ni Eman. Yung ugat ng puno ng balete ay may kakayahang gawing karne pambenta ang laman ng mga biktima. Kung ganon, naging biktima si Rico at Tito Abner dahil kumain sila ng karning ibinigay ni Mang Manolo. Tama ka. At walang katapusan ang nangyayaring ito. Hindi mauubos ang biktima ni Mang Manolo kahit saan siya magpunta. Dahil hindi siya mauubusan ng itinitindang mga karne. Diyos ko, anong gagawin natin? Kailangang matapos na ang kasamaan ni Mang Manolo. Pupuntahan ko siya ngayon. Huwag kang padalos-dalos, Eman. Mapapahamak ka. Tingin mo, bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa napaghihigantihan si Mang Manolo, ha? Kahit alam ko ang sikreto niya. Yun ay dahil walang naniniwala sa akin. Kaya kung gusto mong matapos ang lahat ng to, may plano ako. Makinig kayo sa akin. Anong planong sinasabi ng babaeng yun? Sabi niya, maghintay kami ng tamang panahon para mapigilan ang maitim na gawain ni Mang Manolo. Pero habang naghihintay kami, ilang mga tao pang magiging karning pambenta. Ilang tao pang makakakain ng kapwa nila tao at magiging karni din para kainin ulit ng ibang tao. Eman, Diyos ko po, Lola Nenang, anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Bigla ka na lang pong pumapasok, kaya nagulat ako. Eman, kaibigan mo ang apo kong si Rico. Tulungan mo ko na hanapin siya. Sabihin mo sa akin, may kakaiba ba sa karne na kinain niya? Yung barbecue ang huling kinain niya bago siya nawala. Lola Nenang, At itong ugat na ito, may kinalaman ba to sa mahiwagang pagkawala ng apo ko? Nakita ko ito sa ilalim ng kama ni Rico. Ugat ito ng puno ng balite. May kinalaman ba ito? Sabihin mo sa akin, Eman. Sabihin mo sa akin. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Lola Nenang ang nalalaman ko? Pero nangako ko kay Ate Jovelyn at kay Cheche na mananahimik muna ako. Eman, tulungan mo si Rico. Kaibigan ka niya, hindi ba? Napanaginipan ko ang apo ko. Napapalibutan siya ng mga ugat ng puno. Umiiyak at nasasaktan. Kailangan niya ng tulong, Eman. Kailangan ng apo ko ng tulong. Lola Nenang, hindi po ako sigurado. Pero yung tindahan ni Mang Manolo, yun ay... Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. May kinalaman nga si Manolo sa nangyari kay Rico. Hangal talaga ang mga tao. Sa araw-araw na nakakagawa ko ng mga karne na ibebenta, palakas din ang palakas ang kapangyarihan ko dahil sa mga kaluluwang dinadala mo sa akin. Ikaw talaga nagdadala sa akin ng swerte, puno ng balete. Sa loob ng punong ito, dito ko na isasagawa ang lahat. At dito ako nabubusog ng mga kaluluwang nagpapalakas sa akin. Ang mga karneng gawa ng punong balete ay puro dekalidad. At bukas, marami na naman ang pipila para bumili. Marami na naman ang magiging biktima. Marami na naman ang makukuha kong mga kaluluwa. Teka. Mukhang may bisita tayo. Napakawalang iya mo! Kampon ka ng kadiliman! Ikaw ang naghahasik ng lagim sa lugar na ito. Ang mga taong bigla na lang nawawala, ikaw ang dahilan! Teka, sandali lang. Hindi totoo mga sinasabi mo. Tindero lamang ako ng karne na gusto makatulong sa kapwa. Sinungaling! Ha? Narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo kanina. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan pa.
Ang mga karning nandito sa tindahan mo, lahat ito ay galing sa mga taong biktima mo! Lahat ng taong bumili at tumikim ng karning tinda mo! Kung gano'n alam mo na pala ang sikreto ko, ha? Ang apo ko, si Rico. Nasaan ang apo ko? Ibalik mo siya sa akin. Napakasama mo! Mapupulubot sa katawan ko ang mga ugat ng malit. Tulungan niyo ako! Masyado ka madaldal, Gurang. Ngayon alam mo na kung ano mga ginagawa ko. Ito at papakita ko sa iyo totoong anyo ko. Masdan mo! Isa kang maligno! Maligno! Isa kang tikyo! Isa kang... Napakadaldal mong matanda ka. Ngayon, sige, subukan mo pa magsalita. Pugot na ulo mo. Ngayon, yan, mahati na rin ang katawan mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi kita isasama sa paninda kong karne. Matigas na kasi ang karne mo eh, ha? Ubod na ng tanda, kaya hindi na pwedeng kainin. Ako na lang ang kakain sa'yo. Eto na! Ate Jocelyn, tingnan mo kung gaano karami ang namimili ng karne dito sa tindahan ni Mang Manolo. Ang daming nakasasakyan. Ibig sabihin, mayroon pang mga dumadayo. Oo, at ganyan din karami ang mabibiktima ni Mang Manolo. Lahat sila ay magiging karne na ititinda niya sa oras na makakain sila ng karneng tinda ng matandang yan. Anong gagawin natin? Bubulungan natin ang mga mamimili na umalis na lang. Kailangan natin silang makumbinsi na hindi sila dapat bumili rito. Pero paano tayo makakasiguro na makukumbinsi natin sila? Baka hindi sila makinig sa atin. Teka, ano ba yung parang kumikinang na yun? Parang may metal na nakaipit sa may damuhan. Natatamaan ng sikat ng araw kaya parang umiilaw. Lalapitan ko lang sandali. Man, ano bang tinitingnan mo dyan? Aba, anong inuukay mo? Huwag kang maghukay at baka mahalata tayo ni Mang Manolo. Ate Jocelyn, halika. Dito tayo. Magtago tayo dito. Ano ba yung hawak mo? Ang pendant na to. Nakikilala ko to. Ito yung palawit na kwintas ng kaibigan ko si Rico. Lagi niyang ipinapanakot na isasaksak niya sa akin to tuwing nagtatalo kami. At itong damit, kay Lola Nenang to ah. Suot niya to kahapon nung kausap niya ako. Kailangan makausap ko si Lola Nenang ngayon. Titingnan ko kung nandun siya sa bahay nila. Eman! Eman, saan ka pupunta? Hoy! Ha? Ano nangyari dito sa bahay namin? Bakit walang tao? Ba't ang gulo-gulo rito? Nagkalat pa ang mga pagkain. May barbecue dito at may ugat ng punong balete. Diyos ko, hindi! Nay! Nasaan kayo? Wala dito sa kwarto, pati yung mga kapatid ko. Nasaan sila? Sino yan? May tao ba dyan? Magandang gabi! Ikaw si Mang Manolo, di ba? Anong ginagawa mo rito? Si Mang Manolo ba talaga to? Bakit may itim ang balat niya? At ang mga mata niya namumula? Sinusundo ko lang ang paninda ko. Paninda? Anong sinasabi mo? Teka, ang pamilya ko. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Ano nangyayari sa akin? May gumagalaw sa tiyan ko at parang gustong lumabas. Ang sakit!
Sinabi ko na sa iyo, kukunin ko ang mga paninda ko. Nauna na ang nanay at mga kapatid mo. Kaya, susunod ka na. Tulong! Tulungan niyo ako! Si JJ yun ah. Kailangan puntahan ko siya agad. JJ, anong nangyari? Ba't sumisigaw ka? Galing ako kay na Lola Nenang. Nabiktima na rin siya ng TQ. Pareho na silang wala ni Rico. Eman, tulungan mo ako. Hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain. Si nanay at ang mga kapatid ko, nabiktima na rin sila ni Mang Manolo. Ako na ang susunod. Nandito si Mang Manolo kanina. Hindi siya tao. Eman, isa siyang maligno. Isa siyang tikiw. Ano? Pero Cheche, di ba hindi tayo dapat kakain ng karne? Ba't kumain kayo? Bakit tumikim ka? Hindi ko alam na naisaog ni nanay sa ulam naming gulay ang libreng karne na galing kay Mang Manolo. At ako, natikmang ko ang barbecue na dala ni Rico dati. Pero konti lang yun. Eman, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Ah! Eman! Eman! Tulungan mo ako! Bigla na lang sumulpot ang malalaking ugat ng puso. Wala sa lumpay. Pinuluputan si Cheche. Tsaka siya tila papunta sa ilalim ng lupa. Anong gagawin ko? Sagad na ang kasamaan ni Mang Manolo. Kailangan matapos na ang kasamaan niya. Eto, tama na siguro ang asin na dala ko. Takot daw dito ang mga maligno. Kaya tama si Ate Jofelyn na asin ang gamitin namin kay Mang Manolo. Ito rin ang isasaboy sa palibot ng punong balete para mamatay ito. Eman, anak, saan ka ba nang galing? Ba't ngayon ka lang umuwi, ha? Sandali lang, Nay. May pupuntahan lang ako. Ha? Aalis ka na naman? Saan ka na naman ba pupunta, anak? Alam mo namang ang daming nawawalang mga tao dito sa lugar natin. Bukas mo na lang gawin yan kung ano man ang balak mo. Pag hindi ako umalis, Nay, baka mas marami pa ang mawawala. Ha? Huwag po kayong mag-alala. Babalik ako kagad. Eman! Oh, Diyos ko, ano bang nangyayari sa batang yun? Teka nga muna, isasara ko na ang pinto. Magandang gabi sa iyo. Diyos ko po, pasensya na at nabigla ako. Anong kailangan mo? At ba't nagpunta ka rito sa ganitong oras ng gabi? Pasensya na ko nagulat kita. Mali-mali ka pala. Sino ka ba? May bibigyan lang sana ako sa iyo eh. Ganun ba? Ay, kung hindi ako nagkakamali ikaw yung nagtitinda ng karne sa kabilang baryo. Tama! Ako si Manolo. Hindi ako magtatagal, ha? Salamat naman. Ito. Yan. Nagdala ako ng libreng karne. Libre? Oo, yan. Lutuin mo at tikman! Yan. Sigurado magugustuhan mo yan at hanapin mo. Tikman mo. Nandito na ako sa harap ng tindahan ni Mang Manolo. Nakakatakot ang lakas ng hangin at tunog ng mga dahon ng punong balete. Pero wala na tong urungan. Kailangan kong sabuyan ng asin ng palibot ng punong balete. Kailangan mamatay ang puno. Hoy, Eman, ano bang ginagawa mo? Susugod ka sa lungga ng tikiw na asin lang ang dala mo? Nababaliw ka na ba? Hindi mo matatalo si Mang Manolo kung asin lang ang dala mo. Isa siyang tikiw na naninirahan at minamanipula ang puno ng balete. Mapapahama ka lang. Eh ano ba talaga ang dapat nating gawin? Hindi na ako papayag na tutunganga lang at manonood. Naging biktima na rin si Cheche at ang pamilya niya. Nakita ko kung paano kunin ang
Malaking ugat ang punong balete si Cheche. Dinala siya ng ugat sa ilalim ng lupa. At wala akong nagawa. Naiintindihan kita. Ganyan din ang naramdaman ko nung mawala ang kapatid ko at wala rin akong nagawa. Yung kwintas na lagi mong hawak. Yung pendant na yan. Yung mga larawan. Kayo bang magkapatid dyan? Oo, larawan namin ito. At habang nasa akin ito, hindi ako matatahimik. Hindi ako makakalimot. Makinig ka, Eman. Hindi natin mailigtas ang kaibigan mo at ang pamilya niya. Pero may paraan. Para makalaya mula kay Manolo ang mga kaluluwa nila. Paano? Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, Eman. Nakakatakot ang punong balete. Nakakabingi ang katahimikan. Lalo kong kinakabahan Ate Jofelyn. Sigurado ka bang kailangan nating pumasok sa loob niyan? Oo, Eman. Kailangan natin pumasok sa loob mismo ng puno ng balete. Alam ko kung saan ang daan. Halika, sumunod ka sa akin. Dito. Dito ang daan. May lagusan dito. Oo nga. May parang pintuan nga rito. Dahan-dahan lang, Eman. Mas maganda kung hindi malalaman ni Manolo na nakapasok na tayo rito. Hindi ko alam na may daanan pala papasok sa loob ng puno. Nakakapagtaka. Paano tayo nagkasya sa loob ng punong to? Mas mabisa ang asin at holy water kung dito natin isasaboy sa loob ng puno. Pwede rin naman sa labas. Pero iba ang epekto kung nandito sa loob ng puno ang panlaban natin. Dito sa loob ng puno ng balete, iniipon ni Manolo ang mga kaluluwa ng mga biktima niya. Dito siya kumukuha ng lakas. Handa na ako para sa katarungan ng mga naging biktima ni Mang Manolo. Hindi ako papayag na hindi ko mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Rico, Tito Abner at Cheche at ang pamilya niya. Kailangan mapalaya ko kahit ang mga kaluluwa man lang nila. Simulan na natin, Eman. Napakaswerte ko. Ikaw na mismo nagpunta rito. Pandagdag ka rin sa karning paninda ko. Maraming suki ko masisiyan na naman pagbukas na tindahan ko bukas. Mang Manolo! Hindi ako papayag na mapasama ako sa mga naging biktima mo. Nagpunta ako rito para tapusin ang kasama mo. At ano naman ang kayang gawin ng isang walang alam na katulad mo? Ha? Manolo! Oh! Ako ang harapin mo! Oh, yan. Hindi ako papayag na magtagumpay ka! Hindi! Si Ate Jofelyn, nagpakita siya kay Mang Manolo para hindi ako ang pagdiskitahan. Diyos ko, sana hindi siya mapahamak. Ikaw na naman? Wala ka talagang kapaguran na. Halika rito, babae ka. Patatahimikin na kita ng tuluyan. Ang mga ugat na ito magtuturo sa iyo ng leksyon. Yan. Yan. Sige pa. Yan. Harapin mo ang mga ugat na yan. Hindi mo ako kaya. Hindi ako titigil hanggat hindi mo pinapalaya ang kaluluwa ng kapatid ko. Hindi ako titigil, Manolo. Ganun, hindi wag. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa higpit ng pagkakagaw sa iyo ng ugat ng tulong balay dyan. Ang ugat na yan, yan ang magdadala sa iyo sa dapat mong paglagyan. Anong gagawin ko? Paano ko matutulungan si Ate Jofelyn? Katapusan na yata namin to. Magiging karning paninda na rin kami. Kailangan matulungan ko si Ate Jofelyn. Hindi pwedeng maging biktima rin kami ni Mang Manolo. Hindi! Bitawan mo si Ate Jofelyn! Alisin mo ang mga ugat na nakapulupot sa katawan niya! Alisin mo! Ang daldal nyo! Hindi kayo pipigil sa mga ginagawa ko! Hindi nyo ako mapipigil ang ganyan! Ito natatapos sa iyo, babae! Papatayin ko na ng mga ugat ng balete! Ate Jofelyn!
sa kanyang malaking ugat ng puno ng balete. Nasaan na siya? Tinamaan ako sa ulo ng malaking ugat. Nahihilo ako. Eh di natahimik din. Matulog ka muna, ha? Tulog ka muna, Eman. Matagal yata akong nakatulog. Pagising ko, nakatali na ang mga kamay at paa ko. Anong amoy yun? Amoy malansa. Amoy karne. Gising ka na pala, Eman. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung magugustuhan mo nasa paligid mo. Sige. Mang Manolo! Nasaan ako? Anong balak mong gawin sa akin? Nasaan si Ate Jovelyn? Nasaan? Ang dami mong tanong, isa-isa lang. Hindi mo ba alam kung nasan ka? Nandito tayo sa loob ng puno ng balete. At ang nasa harapan mo naman, yan, ang mga karne ng mga taong hinahanap mo. Yan sila. Pwedeng-pwede ko nang ibenta. Mga tao ang kaming ibinibento mo. Ang sama mo, Mang Manolo! Masama talaga ako. Masarap ang karneng binibenta ko. Malambot, malasa, masama. Si Ate Jovelyn, anong ginawa mo sa kanya? Si Chopelin. Yung babaeng yun, isa siyang ligaw na kaluluwa. Isa siyang mapagiganting kaluluwa. Wala na siya. Hindi ka na niya matutulungan. Anong sinabi mo? Ulitin Si ko. Ate Jovelyn? Isa lang siyang kaluluwa? Oo. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo. Hindi! Oo. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Hindi totoong kaluluwa lang si Ate Jovelyn. Nakausap ko siya at nakasama. At Yan. tumuhag ang tali sa mga kamay at mga pako. Pinakawalan kita para ipakita ko ito sa'yo. Ha? Ito. Yan. Nakita mo? Naalala mo ba ang kwintas na yan? Ha? Ang kwintas ni Ate Jovelyn. Mismo. Ginawa kong karne sila magkapatid. 10 taon na ang nakakaraan. Ang kaluluwa ng babaeng yun ay nakatakas sa puno ng balete. At 10 taon na niya akong inaabala. Ngayon, hindi na siya makakabalik pa. Hindi na. Nananatili siyang matatag para makaganti sa'yo. Oo. Para mapakawalan ang kaluluwa ng kapatid niya. Oo. Kung hindi pa niya magagawa yun, ako na ang gagawa! Aba. Ako! Aba. Ang ugat ng puno, biglang pumulupot sa leeg ko. Yan. Yan. Alam mo, Eman, binuhay kita para gawing kasangkapan ko sa pagtitinda. Pero hindi mo yata nauunawaan ang sitwasyong meron ka eh. Ipapamana ko sana sa iyong kapangyarihan ko. Pero, matigas pala ang iyong ulo. Yan. Kasamaan lang ang ipapamana mo. Mas gugustuhin ko pang maging karne kaysa maging bahagi ng kasalanan mo. Ganon? Ganon ha? O sige, mamatay ka. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ako. Kumanda ka. Nagpapalit ang ayos mo, Manolo. Nagiging tigil na siya. Isang maligno. Isang nakakatakot na nilalang. Paano ko siya lalabanan kung kasing lang ang dala ko? Nararamdaman ko malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng punong balete. Nakakatakot si Mang Manolo. Nagmukha siyang puno. May mga ugat na gumagalaw na parang mga ahas. Ang mga mata niya ay parang apoy na naglalagablab sa galit.
at may umuusbog na dahon sa kanyang katawan. Kung hindi kita mapapakinabangan, mabuti pang patayin na lang kita. Hindi ako basta susuko, Mang Manolo. Sige. Ito na ang magiging katapusan mo! Ikakalat ko sa punong to ang dala kong asin. Ito ang papatay sa puno ng balete na kasangkapan mo sa masama mong gawain! Hindi mo ako matatalo sa ganyang paraan. At hindi na kita bibigyan ng pagkakataon dahil kakainin na kita. Ang karne mo at ang kaluluwa mo. Pahigpit na ang mga ugat niyang nakapulungkot sa katawan ko. Parang mababali na ang mga buto ko. Hindi na ako makahinga. Ganyan nga. Mamatay ka ng dahan-dahan. Ano nangyayari? Bakit parang naghihina ako? Teka muna. Sandali. Ganito ang sitwasyon. Bitiwan mo ang anak ko! Kampon lang kasamaan! Nay! Emma, anak! Anong ginagawa mo rito? May babae nagsabi sa akin na lagyan ng asin at suka ang paligid ng puno para ito ay mamatay. At sabuyan ng holy water ang puno para maitaboy ang masamang espiritong naninirahan dito. May natira pa sa mga dala ko. Sigurado akong si Ate Jocelyn ang babaeng yun. Kung paano niya nagawang sabihan si nanay, hindi na yun mahalaga. Salamat, Ate Jocelyn. Tatapusin na namin ni nanay ngayon ang laban mo. Anak! Nay! Ibuhos mo na yan! Ibuhos mo na yan lahat dito ngayon na! Oo, Eman! Ito na! Hindi pwede mangyari to! Hindi! Ang puno ng manan niya nasusunog! Pati ang katawan ko! Hindi! Hindi pwede ito! Hindi! Nay! Umalis na tayo ngayon dito sa loob ng puno. Lumabas na tayo bago tuluyang matupok ang puno ng balete. Oo, anak! Halika na! Bilisan mo! Nay, tingnan mo. Parang may mga puting pusok na lumalabas mula sa loob ng puno ng balete. Baka yun ang mga kaluluwang ikinulong ni Mang Manolo. Sa wakas, matatahimik na sila. Oo, anak. Tapos na ang kasamaan ni Manolo. Nay, 3 buwan na ang nakakaraan mula nung matalo ko si Mang Manolo. Yun ngang tindahan niya sa kabilang baryo. Halos di na naaalala ng mga tao. Yung puno ng balete at yung tindahan niya, nawala na lang din na parang bula. At 3 buwan na rin tayong hindi nagtitinda ng karne. Tingin ko pwede na ulit tayong magtinda. Kasi yun naman talaga ang hanap buhay natin. Sige po, Nay. Para may pinagkakaabalahan ulit tayo. Sandali lang po at kukuha ako ng malamig na tubig sa ref. Tapos na ang kasamaan ni Mang Manolo. Dahil na rin sa tulong ni Ate Jocelyn. Pero bakit ganun? Pakiramdam ko, hindi na babalik sa dati ang lahat. Kung ano-anong naiisip ko, makakuha na nga lang ng tubig. Aba, bakit maraming karne dito sa ref? Nay? Nay? Ha? Nasaan si nanay? Bakit wala siya dito sa kusina? Nay? Anong ginagawa mo dyan sa labas ng bahay? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo at malayo yung tingin mo? At saka, Nay, bakit may mga karne sa ref? Ang dami nun at... lumayanig ang paligid. Parang may kung anong lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Diyos ko! Malaking puno ng balete!
Magsisimula na tayo ulit ng negosyo natin, Eman. Magbibenta tayo ng masarap na karne. Umayos ka sa katawan ng nanay ko! Umayos ka! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa